Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Uy Bob, kilala mo si Sam? Medyo may tama na sila. Ako, hindi pwedeng uminom kasi nandoon ang girlfriend ko. Mahirap na, baka makurot ako sa singit. Lumapit siya ng bahagya sa akin at may ibinulong. Mamaya na lang. Nandito siya. Bakit? Anong intensyon mo? Gusto mong iwasan ko rin siya. Katulad ng sinabi ng nanay ni Bobby nung unang beses ako pumunta kay Sam? Ganun ba? Sabi ni Dean. Malay mo kasi, baka hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. At ipinagpatuloy ni Dean ang dapat na sasabihin ko. Malay mo, siya yung pumatay? Yun ba yung gusto mong sabihin? Hindi ako nakasagot, pero sa totoo lang, nagigilty ako kasi mabait si Sam sa amin, lalo na kay Dean. Wala siyang ginawang masama sa akin o sa pamilya ko. Maglilimang taon ko na siyang kilala at masasabi kong kaibigan ko na din siya. Tumawa siya kahit wala namang nakakatawa. Tapos tumayo siya. Nagubad ng t-shirt. Napalunok ako nung makita ko na puro lata yung katawan niya. Natumba ako noon tsaka napaatras na lumayo sa kanya nung tumalikod siya. May mga latay ng latigo sa likod niya. Kaparehas ng deskripsyon ni Bobby. Naalala ko bigla yung huling sinabi sa akin ni Dean nung nakasakay kami sa Ferris wheel. Hindi lang naman daw si Sam ang may latay sa likod. Pagapang akong pumasok ng bahay namin, si nanay naman ay nagulat pa sa akin. Nanonood siya ng K-drama noong mga sandaling iyon na ang title ay Greatest Love. Nandun lang siya sa harap ng pinto, nakatingin sa amin. Itong si nanay, nagtatanong kung bakit. Ayaw niya akong papasukin. Yung tatay ni nanay ay albularyo at kilala sa bayan nila. Siguro naman na niya yung pagkasensitive ni ama sa paranormal. Dama niya sigurong may mali kasi hindi niya pinansin yung lalaki. O ikaw, kung mabuti ang intensyon mo, makakapasok ka dito sa pamamahay ko. Ngayon, kung hindi, hanggang dyan ka lang. Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories. Ganon. Hindi kayo madaan sa mabuting usapan. Gusto ko sanang makipag-usap lang sa inyong dalawa. Pero parang ayaw nyo yata ng kinakausap ko kayo na maayos. Gusto nyo yata ng karinyo brutal eh. Gusto nyo bang wasakin ko tong pintong to? O hindi naman kaya? Baka gusto nyong tumanak ang dugo. Buksan nyo! Buksan nyo! Sabay kalampag sa pinto na halos magsira na ito. Hoy aswang! Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago ka makapasok dito sa pamamahay ko. Sabi ni nanay.
Ang lakas din naman ng loob mo, tanda. Parang nakakalimutan mo yata. Aswang! Ikaw, ano ka? Mahinang nilalang. Ito na, malapit ng masirapit ninyo. Pagbabanta ng misteryosong lalaking ito. Hindi nagpasindak si nanay sa pagbabanta ng misteryosong lalaki at kinuha niya ang kwintas na mayroong pendant na krus. Hoy aswang, di ako natatakot sa'yo. Nakikita mo to? Ha? Nakikita mo to? Hindi ka makakalapit sa amin hanggat nasa akin to. Sino ka? Magpakilala ka! Sabi ni nanay. Malaya ka talagang patanda ka. Nasaan si Dean? Nasaan si Dean? Habang inilalapit ni nanay ang kanyang kwintas na mayroong krus, ay napapansin ko na tila ba namimilipit sa sakit ang aswang na iyon. Nagsisimulang kumirik ang kanyang mga mata at mapapansin mo na tila ba may lumalabas na usok sa kanyang katawan na tila ba ito ay nasusunog. Ako ang sagutin mo. Sino ka? Matapang na pagtatanong ni nanay. Rafael! Rafael. Yun pala ang pangalan ng misteryosong lalaki. Rafael. Namimilipit na sa sakit ang lalaking iyon. Nang biglang nagsalita si nanay. Rafael pala ang pangalan mo. Hoy Rafael, kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang lalapit dito sa pamilya ko. Ayaw na kitang makita. Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Lumayo ka na. Alis! Alis! Sabi ni nanay. May araw pa rin sa aking matanda ka. Mula nang makita ko si Rafael, ay may asong itim na malaki na laging umaaligid sa bahay namin tuwing 6:00 ng gabi. Nakakakilabot ang itsura ng asong yun. May kadena siya sa liig na sobrang taba. Sinubukan tanggalin ni Kuya Joey yung kadena sa liig ng aso, ngunit bigla siyang inakil. Binuhusan tuloy ni nanay ko ng tubig ang aso. Magbabakasyon na noon, kuhaan na ng grades, nung makita ko ulit si Sam sa campus. Sinabi ko sa kanya, natahimik siya saglit. Alam ba to ni Tin? Pagtatanong niya. Oo, tinext ko siya nung araw na yun. Pag naiisip ko nga, nakinikilabutan pa rin ako eh. Gabi-gabi nagdadasal ako, sana hindi na siya bumalik. Pero nararamdaman namin na parang umaaligid-aligid lang siya eh. May alam ka bang pangontra dyan, Brad? Natatakot na talaga kasi ako eh. Alam niya, pero hindi niya sinabi sa akin. Nakakapagtaka. Pero teka lang, noon makita mo yung lalaking yun, nasan siya? Nasa loob ba ng bakuran o nasa labas? Mababa ka sa mukha ni Sam na nag-aalala siya habang binibitawan niya ang tanong niyang ito. Nakita ko siya nasa labas ng gate eh. Tapos nakaupo. Akala ko nga nung una ikaw yun eh. Kamukhang kamukha mo kasi. Pero teka lang, kuya mo ba yun o uncle? Pagtatanong ko. Pinsan. Pinsan ko siya. Sige Kev, mauna na ako ha. Hinabol ko siya. Kinulit kung may alam ba siyang pangontra sa aswang kasi kinikilabutan talaga ako. Sam, baka naman may alam ka diyang pangontra. Tulungan mo naman ako. Halos maiyak na ako habang tinatanong ko siya kasi sobrang nag-aalala ako sa kaligtasan ko at ng pamilya namin. Mamaya Kev,
Pag uwi mo, magsunog ka ng goma. Kahit yung maliit lang. Pwedeng interior ng gulong o kaya naman tsinelas kung meron kayo. Basta gawin mo yun tuwing makikita mo yung asong yun. At saka Kev, pag may nakita kang lana, yung may mga ugat na halaman, ilagay mo yun sa loob ng pintana. Uuwi na ako ha. Mag-iingat kayo. Nakatambay lang ako sa may silong ng mangga nung makita ko yung grupo nila Bobby. Lumapit sila sa akin. May inabot na invitation sa akin si Bobby. Uy, wedding invitation to ah. Uy pre, sino ikakasal? Pagtatanong ko kay Bobby. Ano ka ba pre? Buksan mo kasi yung invitation. Ayan oh, si Mariel. Si Mariel yung ikakasal. Sabi niya, ibigay ko daw sa'yo. Ikakasal na siya sa Sabado. Uy, pumunta ka ha. Inaasahan ka nun. Tsaka huwag ka mag-alala kung gagabihin ka. Pwede ka naman matulog sa amin eh. Sabi ni Bobby. Mukhang wala naman yata akong choice eh. Pabirong sabi ko. Yari ka talaga dun kay Mariel pag di ka nagpakita dun. Kala mo ah. O siya pre, dito na kami. Una na kami ah. Kita-kits tayo dun. Ayoko talaga sana pumunta Kuya Totoy. Kaya lang kaibigan ko yung ikakasal. Tsaka lamang tiyan din yun kasi may handaan. Dumating ang araw ng kasal. Pagkatapos ng kainan ay nagsayawan kami. Sayaw ng chicks, upo, repeat. Ganyan ang cycle namin noong gabing iyon. Noong nagyaya yung isa ng inuman doon sa may kubo sa likod bahay nila Mariel, ay sumunod kami agad. Hating gabi na nung may ibang dumating. Akala ko nung una ay si Sam kasi kamukhang kamukha niya ito. Uy Paeng! Tara dito! Upo ka muna! Pagtatawag ni Bobby. Nagtaka ako nung mga sandaling iyon Kuya Totoy. Kung takot sila kay Sam, bakit kay Rafael hindi? Asikasong-asikaso pa nga nila eh. Kahit si Bobby. Nawala ang amats ko noon nung mapansin ko na nakatingin siya sa akin palagi. Parang nagtataka ang itsura niya. Napansin ng ibang tao na nakatingin siya sa akin. Ay, oo nga pala Paeng. Si Kevin. Kevin, si Paeng. Magkamay kayo. Pabirong sabi ni Bobby. Paeng? Hinampas ako ni Bobby sa braso. Paeng for short, Rafael for long. Pabirong sabi ni Bob. Nakakatawa talaga to si Bob eh. Tumawa ako, pero pilit. Hindi dahil corny yung joke ni Bobby, pero gusto ko talagang itago yung nadaramang takot ko. Oo. Kilala ko to si Kevin. Bayaw siya nung best friend ni Samuel. Kamusta naman, Kevin? Sumagot ako na ayos lang ako. Nagsisisi ako noong mga oras na yon kung bakit hindi ko dinala ang motor ko. Gustong gusto ko nang umuwi. Nagulat ako nung sabihin niya na ihahatid niya ako pa uwi. Paano niya nalaman na gusto ko nang umuwi? Okay lang po ako kuya. Huwag po kayong mag-alala. Makikitulog naman po ako kay Bobby eh. Brad, tara uwi na tayo. Baka abutin tayo ng madaling araw dito eh. Hindi ko na hinintay na makaangal pa si Bobby. Kulang na lang ay kaladkarin ko siya pa uwi. Nung nasa kanila na kami ay tinanong niya ako kung ano ang problema. Mabait naman daw si Rafael. Tinawanan ko siya. Seryoso ka ba pre? Alam mo, mas gugustuhin ko na lang ulit si Sam kaysa sa kanya. Ay, kung alam mo lang. Sabi ko sa kanya. Kevin, iba si Sam. Iba siya. Pinatay niya yung tatay ko. Yung tatay ko na walang kalaban-laban. Sinaksak niya ng kawayan. At alam mo ba yung kawayan na ginamit niya? Yung walang tusok. Pinilit niyang ibaon yun sa tatay ko. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ha?
Maluhaluhang sabi ni Bobby. Bob, si Rafael yun. Pinakita niya sa akin yung pilat niya. May pilat siya sa dibdib at likod niya. Hindi si Sam yung nakita ng witness na pumatay. Hindi si Sam yun. Si Rafael. Mali yung tinuturo mong pumatay sa mga kamag-anak mo. Mali. Inosente. Inosente si Sam. Sabi ko, Kevin, nung mga panahong iyon, wala dito si Kuya Paeng. Si Sam lang yung palaging nasa bahay nila. Si Sam na hindi marunong makisalamuha sa iba. Si Kuya Paeng, lagi palakaibigan yun at mabait. Kaya kung ako sa'yo, ilayo mo na si Dean sa kanya. Baka mapahamak pa si Dean. Sabi ni Bobby. 3:00 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin ako makatulog. Nakadungaw lang ako sa bintana nila Bobby na gawa sa kawayan. Kita mo yung nasa labas. Hindi ko alam pero may nakita akong parang dumaan. Tumayo ako tsaka tiningnan ito. Wala namang tao. Tapos nung mahihiga na sana ako, ay biglang may mukhang lumitaw. Hello, Kevin. Parang hindi ka yata makatulog Napasigaw ako dahil nakita ko si Rafael. Patakbo akong pumunta sa may pintuan para sugurin kung nakalak, pero paglingon ko ay nasa loob na si Rafael. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!